Anyway. Isa pa lang. Si Isabel, Good next. evening. Tapos na ako. I'm Reggie Magno. I used to work for GMA7 and of course, most of the people here I've worked with already, from the seniors to the young ones. So, for the veterans rather. So, ang Dabao family, naging close ko kasi kay Tito Charlie, lagi ko kasi siyang artista sa labing ni Orcelen. So, Tito Charlie, sabi niya sa akin, Reg, guess mo naman si Bing muna, Bing. Sabi niya mo okay, so guess ko, mahusay na actor, di ba? A very good actor. So dumami yung guesting. And then, so, biglang, subukan mo naman si Ricky, diba? Ay, yung isa kong anak, si Ricky. Okay. So si Ricky, ginis ko for the first time, siyang maging artista. Ka-eksena niya si Princess, anak ni Helen Vela. So the scene was, si Direk Arjo Joseph ang director. The scene was the very first acting job that he's done. I-introduce niya yung sarili niya kay Princess sa eksena. So, okay, action. Sabi niya, hi, I'm Ricky Dabao. So, cut. Ricky, yung character mo, siguro mga ilang beses yun. Siyempre, din siya. So, finally, nag-good na. So, doon kami naging close kasi, dahil, siyempre, kinas ko, babantayan ko, di ba? Kaya naman, usayan mo kasi kinas kita. Tapos noon, hanggang sa bumusay na, also a very good actor. Ang mga Dabao family, husay ng mga artista. So anyway, ikaw din, di ba? Si Mai ginigest ko din niya sa iyo namin liha. Pero parang mas matagal sila Kuya Rick at Hindi, pero lagi ko siya humusay. They're very good actors. Being Ricky, of course, manakit to Charlie. So lagi ko silang nakakast sa labing. Pero parang mas dumalas si Ricky. Sabi ni Ate Helen sa akin, parang ikaw atang president ng fans club ni Ricky Dabao, sabi niya. And then, nirereto ko pa siya kay Princess that time. Sabi naman ni Ricky sa akin, okay naman si Princess, huwag mo na ako ireto kay Princess kasi type ko si Jackie Lou. Ayun. So, inask ko sila again sa labing ni York. Okay, so, so type niya. And then, so, naging ninong siya ng anak ko, ng firstborn ko, siya yung ninong. Tapos meron pa akong Charlon eh. Si Charlon, yan o. Una rin nag-artista yan si Charlon sa Abili, di ba? So anyway, napagpaghalaan po ang edad ko kasi sa laking din ng Helen. Anyway, si Ricky became a very, very good friend of mine. Talagang, he's one of the closest friends ko sa showbiz. Naging magkumpare kami. Yung first directorial job din niya, sabi niya sa akin, Ari, pag-try mo naman ako mag-direct. Sabi niya, ready ka na ba? So, tinry ko siya una ng mag-second AD, sinasabing so, ganun yung naging relationship namin. Kahit na nag-transfer na siya sa ABS that time, ay, Tita Carmen, ayun, nag-transfer na siya sa ABS, he would call me, nagkakamustahan kami. Sabi ko, huwag mo nang ano ba yung show niya na ang taas ng rating? Boka-toka yun. Siya yung director, sabi ko, huwag mo nang masyadong usayan. Ako nagbigay sa'yo ng break, tapos syempre, ratings, di ba? Huwag mo masyadong usayan, gano'n kami kabiluan. Tapos kami sa Wednesday Club, kantahan, gano'n. That's why
And, I'm so envious kay Director Luis kasi. Pag na-visit si Ricky, I would always push nung gusto ko nang bisitahin that time, hindi pa pwede. Tapos I left. Tapos pagbalik ko, hindi ko akala gano'n na siya. Nung nakagala. Kasi nung nagkakamustahan, sabi, wala nagsasabi ng totoong ano niya, di ba? Condition. I don't know. Pero napunta ko siya. Kahit na hindi pwede, sana nasa kasama. Nakasama ako. So, lesson learned. Huwag po natin i-postpone. May piso tayo. Bisitahin. It's okay. Huwag natin i-postpone. Kung meron tayong gustong bisitahin kay God, kamag-anak, bisitahin or kamustahin. Let's not postpone it kasi hindi ko alam. Wala na, hindi na yun. Anyway, basta ganun po ang naging relationship namin. Sorry po mga ayaw, gusto ko sana lahat. Pero we're all here. We know we love Him so dearly. Lahat po tayo nandito. Kasi kahit makulit yan, pero mahal natin, di ba? Yeah. Ibang klaseng kulit eh. Minsan ang kulit-kulit talaga. Pero mamahalin mo lang siya. So, I love you, pare. Nakakabigla pag wala mo. We will miss you. We will miss your non-stop singing. We love you so much.